Umpisa kita sa verse 15 na ito umpisa. Exodus chapter 1 verse 15 read, begin. The king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah. And he said, when you do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. But the midwife spared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive. And the king of Egypt called for the midwives, and said unto them, why have ye done this thing, and have saved the men children alive? And the midwives said unto Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptian women, for they are lively and are delivered ere the midwives come in unto them. Verse number 20. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty. And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Let's go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, help me, at meron kami, Ama, na matutunan at matanggap na spiritual blessings ngayong araw na to. Forgive our sins, help us, O God, and help us to grow spiritually, maging mapalapit sa iyo, maging malakas pa aming spiritual life. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay July 13, 2025, Sense of God's Consciousness. Sense of God's Consciousness. Pag sinabing sense ay may tinatawag tayo na may 5 senses, no? Smell, touch, taste, hearing, and 5, no? Sight, smell, touch, taste, and hearing. May pang-anom pa, yung common sense, no? Common sense, sentido común. Ibig sabihin, pag common sense ay albang may basura o ng saging, balat, common sense ay kunin mo kay may isip mo advance, baka may bata na tatakbo, matapakan, madulas. So pag ginawa mo yun, may common sense. Another sense ay sense of humor, no? Nasabi ko sa inyo na dati 50 pesos lang puno ang basket mo, ngayon 500 hindi mapuno ang basket mo. Bakit? Kasi nung dati wala pang CCTV. Kaya pick up ka lang sa mga walang tindiran na pabili, tapos wala namang tindira, pabili, walang tindira, wala namang CCTV, di lagay mo lang sa basket. At hindi lang yan gagawin mo sa isang tindahan, kundi sa marami, no, di ba? Nung kabataan ko pa ay ginagawa ko yun sa pinsan ko o tita ko, may sibuyas, ay tulong-tulong, tapos ibang sibuyas kukupitin ko, tapos pinakatipon ng mga sibuyas, ibinta ko rin sa mga tao. Sibuyas, lako ba? Maliban sa plastic pisol ba, may gabili ng ali o mama ng isda, tapos kami doon tatakbo. Plastic, kasi ang sa plastic doon ay piso. Yun kami noon sa Kalibo Public Market. Diba? Ay may baon na dayon. Pero masama yun, ha. Pero kasi wala pa akong sense of God's consciousness ay. Although simple man ako, no, naturoan man ako ng catechesis, pero wala pa yung tawag mo sense of God's consciousness na tinatawag. So nintindihan noon yun naman yun, di ba? So yan, wala pa no. Ayan, pero spirit ko ka, religious ka. Ayan. So 7 na senses, no? Sight, smell, touch, taste, sight, smell, touch, taste, hearing, common sense, and
sense of humor. Yan, so praise the Lord. So ang Diyos naman, of course, ang title na ay sense of God's consciousness. Pag sinabing God, ito yung God, ito yung supreme being. Supreme being, creator, sovereign God, omnipotent, ibig sabihin na all-powerful God, omniscient, God is all-knowing. Alam niya na ating iniisip, ngayon, mamaya, bukas. Omnipresent, God is present everywhere. Okay? Kahit saan dako ang Diyos ay present siya ngayon dito sa atin sa Poblasyon Kalibo, present siya sa Cebu, sa Bitani Makati, doon sa Cambodia, sa China, ng mga underground churches, sa Nigeria, sa Iran, doon sa Russia, sa North Korea, na may mga Christian doon na nagtitipon pero patago. Hindi katulad dito sa atin na open public. No? Public ay pwede ka. Pero doon sa iba, sa India, bawal doon. Katoliko, bawal. Baptist, Protestant, bawal. No? Walang pinipili doon pag Christian, so-called Christian ay gina-destroy yung simbahan sa China, sa India. No? Mga cross na yan ng Katoliko, ginatanggal yan, ginagiba yan. Oh, so walang pinipili doon. Kaya basta lahat na naniwala kay Jesus Christ. Pero dito, salamat sa Panginoon na tayo ay open country. Nakalungkot dito sa ibang bansa, no? Ang Baptist, ang Evangelical, ang Protestant, Methodist, Baptist, Catholic, ginakuan sila ng mga Hindu at Buddhist at Communist. Ginakuan ba, sinasaktan sila? Pero pagdating sa Pilipinas, ang sinasaktan naman ng Katoliko ay mga Baptist na iba naman, Baptist man, sinasaktan man yung Katoliko ba, sa mga teaching ba. Tapos, minsan man, Baptist, sa Baptist man, no? Kung baka ako dito sa Philippines, pero doon sa ibang lugar, kay Baptist ka, Katoliko ka, Protestant, Methodist, sasaktan kayo ng Muslim, Hindu o Buddhist. Di ba, no? Naintindihan nyo? Pero pag sa Pilipinas, ay sila-sila na lang. Di ba? So, ganun. Pero, maganda pa rin yung sa samahan ni Lord Jesus. Kasi ang turo ni Lord Jesus, pinaka-the best, ano sa Bible, love your enemies. Yung ibang reliyon, ano sabi turo ng kanilang binabasa? Kill your enemies. Pursue them and kill them. Diba? Pero, ang turo ni Lord Jesus, love your enemies. Diba? So, supreme, pinaka-the best ang turo ni Lord Jesus. Love God and love your neighbor. Okay, so yan yung ating Diyos. God's consciousness. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Okay? So, pag sinabing consciousness, pag, alam ba, may mga disgrasya, ay conscious pa siya. Ibig sabihin ay nagre-response pa, buhay pa. So yan, may ulirat, may consciousness tayo. Alam niyo ba yung may tinatawag na subliminal consciousness? Di ba may napakinggan ka mga kanta, tapos ay bigla ka lang napapakanta. Ang tawag doon ay merong subliminal ba yun? Effect. Alam ba? God is watching us. Di ba sikat na sikat yan noon, mga 1990 siguro, no? Nakanta. 1990s pa din yun, abutan yun. Pero piniplay pa rin ngayon. No, mga 1990s ba yun? O year 2000? Na, God is watching us. Ay, yun di ba sa buhay mo, napapakanta ka na lang bigla, no? Di ba? Yan itatawag na subliminal. Tama kaya ako? Subliminal, na tawag yan. Effect, no? Sayan. So, consciousness natin yan. Okay? So, ang title ngayon ay Sense of God's Consciousness. Itong midwife na to, ay may ang dalawang pangalan na si Sipra at si Puwa o Pua, ay mayroon silang sense of God's consciousness. Sa Egypt, sabi ng hari ng Egypt, ang tawag sa hari ng Egypt ay Pero or Paraon sa Tagalog, si Pero. Sabi na sa kanila sa mga Hebrew midwives neto, mga taga-Israel, pag sinabing Hebrew, Jew, Israelites, the same lang yan. Okay? The same na race. Okay? Bakit pag Hebrew, Jew, or Israelites,
dati galit na galit talaga yung mga German, no? Si Hitler. Kasi gusto nila na sila yung pinaka number one, yung German, yung pinaka number one nga race. Ayaw nila na ang Hudyo or Jewish or Hebrew or Israelites. Oh. Pero sa totoo lang, yan ang pinakamatalino yung Israelites dahil yan yung pinili ng Diyos na bansa. Out of 198 na bansa, ang Israel yung pinili ng Panginoon. Doon, kasing laki lang yan malaki lang yan ng konti sa Palawan. Kaya, itong mga Hebrew midwives na to, of which the name ng isa ay si Sipra, at yung isa ay si Pua. At sinabihan sila ng hari ng Egypt na pag kayo ay nag-perform ng pag-anak ng Hebrew women at makita nyo na yun ay lalaki, din patayin nyo. Salbahin na hari, no? Killer na hari. Talagang mastermind na ipapapatay niya yung mga bata na lalaki. Ibig sabihin itong hari na to ng Egypt, ito ay sa time natin ito ay may human rights violation. Ipapatawag ito ng ICC. Ipapatawag ng International ICC? International Crime Committee? Oh, International Crime Committee ba yan? ICC. Itong hari na to, ng Egypt na to, kung sino man ito, sigurado kung sa time natin ngayon, ipaimbestigahan to, ipatawag to doon sa dinala si dati Presidente Digong Duterte sa Netherlands. Ayan, ipatawag to, sigurado ako. Imagine, ang utos niya ay pag lalaki yung anak ng mga Hebrew women o mga Jewish or women or Israelites na mga nanay, pag lalaki ang kanilang ipanganak, then you shall kill him. But if it be a daughter, kung babae naman ito, ay hayaan na mabuhay. Wow! So, hayaan na mabuhay pag mga babae. Wow! Tuwa si Kathleen. Ha? Si Kathleen Bernardo. Si Crystal gali. No? Na hindi patayin. Wow! So, mga babae talaga ay hindi papatayin. Pero ito ang nangyari sa verse 7. But na midwives, kaya pala yung kurso na midwifery, no? Biblical, no? Na midwifery. Ang mga midwives ay merong takot sa Diyos, feared God. Ibig sabihin takot ay yung reverential fear. May banal na pagkatakot. Yung pagkatakot kasi sa Diyos, hindi yun, di ba kung pagtakot ka, ay, di ba may ahas, di ba takot yung tao, palayo. Pero iba sa akin, sa Muntinlupa ako na visitation kami, sa Bible study, yung ahas, papunta dun sa gilid, sa pinto, sa bahay, tapos lumabas ako ng bahay, paglabas ko, yung ahas na papunta ay, nag-turn back, siya natakot sa akin. Natakot yung ahas sa akin. Natakot siya eh. Kung ito, kwanto may Bible kong dala. Oh. Kwanto, spiritual to. Oh. So, Bible student pala ako that time. So, pag ibig sabihin ng takot, ay hindi yung, ay takot tayo sa Diyos. Wala tayo, di tayo magsimba. Takot, hindi. Ang reverential fear ay takot ka sa Diyos, pero nagapalapit ka sa Diyos. Naintindihan niyo po na yun ang banal na pagkatakot, reverential fear. Kaya dito, itong mga midwives na ito na dalawang to, mayroon silang banal na pagkatakot sa Panginoon Diyos ng Israel, kay Yahweh, kay Jehovah, and did not, di ba mayroon kasabihan na ang utos ng hari ay hindi mababali, pero binali ng dalawang midwife na to. Did not as the king of Egypt commanded, yung utos ng hari hindi nila sinunod, but save the men, children alive. Pag lalaki ay hinayaan nila na mabuhay. At pinatawag ng hari yung dalawang midwives na to. Tindi, no? Midwife ko lang ipatawag ka ng hari. Pero napansin nyo, dito sa Pilipinas, hindi ba lang tayo napapatawag na mga taga Visayas, no? Doon sa Malacanang, no? Mahirap, no? Kasi noon,
Wala kasi baylan. Kasi tayo ay, pagpunta naman yun, ang hirap kasi may dagat. Kaya hindi tayo napapatawag, no? Sana ipatawag yung kung sino man sa inyo dito ni President Bongbong. Wala gid, no? Wala gid. Alin pa katuro nakapitong presidente. Wala gid ako experience gid patawag. Okay, sinabi ka ng Missionary Joyce na hindi ko nagustuhan. Oh, patawag doon sa Malacanang. Wala gid, no? Wala gid na patawag. Pero ito aganda sa kanila, kahit midwife, pinapatawag ng hari. Medyo galubat na siya. Yan. Dito sabi ay, bakit yung ginawa yung bagay na to? At naligtas niya yung mga anak ng lalaki na buhay. At sabi ng mga midwives, kay pero, dahil ang mga Hebrew women, ay hindi katulad ng mga Egyptian women, na lively, ibig sabihin mga lively yung mga anak na ang mga nanay na mga Hebrew. Ibig sabihin lively ay masisigla, alive na alive. Energetic ba? Na meron nga sinong no na yung nanay na yan ay ang bilis lang mga anak. Oo, ang bilis lang. Sino ngayon nagkwento sa akin? Mayroong nanay na andali, ay, ikaw ba yung Star Pen na? Ang bilis. Oo, ang bilis na yung mga anak, no? Oo. Yan, si kapitbahay naman dyan, si Tonit. Siya lang nagpaanak sa asawa niya. Kung nga anak nila siguro, 10 o 11. Oh, pero wala nagpaanak. Siya lang yung kaidaran na ni Dino. Matanda pa kung nanay lang nagpaanak. Pero si Mama Nalin na ibo, kung mag-anak pa ay ang tagal pa kumatos pa tapos gastos pa kami kay JJ kato ng lahat-lahat na pati gatas ay anang gatas kaya similak piso na lang 1,000 ay 100,000 kung kwintahon lahat. Kaya sabi ko kay JJ mag-asawa ka din ng maganda na baptist na mayaman para mabawi. Similak, no? Kaya ang memory ng bata ng matandain pag may nadiskrasya doon sa cruising Kalibo na natumbang motor, tapos dumaan na naman kami. Sabi niya, Daddy, di ba may natumba dito na motor na ano? O, tanda niya pa sa akin, wala na. Kung talaga ang maganda, similak. Dapat galino, tipunan mo kuha na ng pambili para malala ko, 4 na bisis na nakalimot. Yung may bit-bit ang paglinis ko dito. Tapos iniwan ko yung mga kutsara sa sako. Nakaalis na ako. Ay, may bit-bit ako. Bumalik ako. Tapos another ay yung latest ay yung manok. Yung dalawang manok ni Heidi, yung before anniversary natin, yung nakasako na manok, nilagay ko sa lamisa. Tapos nagbiyahe na kami. Doon naman sa my Holy Child. Nalala ko, medyo may bit-bit ako Tapos bumalik kasi mabit-bit ng ibang mga bata o mga tao. Dali na mabutin din yung manok na dalawa sa sako. Wow, wala tayong kakainin pag anniversary ka ako nito sa pagkalinggo. Yan, makakalimutin ako pang-apat na yun. Ay, pang-apat na ba yung gang? Ano yung pang-apat kahapon? Ay, bigas! Bumili ako ng bigas sa Bulwang. Pabili ko ng bigas, 4 na kilo. Di binayaran ko na. Pumunta na ako sa tricycle. Tapos yung si James na nasa luwining ko, na kabataan, sa luwining ko doon sa Bulwan. Nagkuhan siya, inatin niya yung bigas sa tricycle. Nakalimutan ko. So, kailangan ko ng similak. Jay. Makalimutin na tayo. So, ganun. Pero ito, mga midwives na ito sabi ng pero because the Hebrew women are not as Egyptian women. Lively ito mga Hebrew women and they delivered the midwives come in. Pag dumating na yung mga midwives, naka-anak na yung mga Hebrew women. Imagine ano? Kaya nga pangako ng Diyos kay Abraham ay ang maging anak mo ay kasindami ng buhangin sa dagat at kasindami ng mga stars sa langit. Pero nagmula lang yun sa isa. Ang anak ni Abraham, si Isaac, bago nagkaanak si Sarah, ang edad ni Sarah ay 90 years old.
Tapos si Abraham ay 100 years old. Tumawa pa nga si Sarah. Ha? Pinawalan yung tawa ko. So, mga anak pa ako? 19 ako? Tawa man si Sarah. Tapos sabi ng mga angel of the Lord na kung hindi maniwala si Sarah, no, na next year pagbalik namin makakaanak na si Sarah ng lalaki. Ay, hindi ba, paano mangyari ito? O tumawa ka, Sarah, sabi ng angel. Hindi ako tumawa. Nagtawa ka. Sa din ng mga angel eh. Pero, yun, sa isa na promise na anak kay Isaac, at tapos si Jacob, then may 12 tribes. So, and the rest is history na sa isa lang, no, na pangako ng Panginoon. Therefore, God dealt will. Pero ito ang kagandahan, no? Ang Diyos ay, alam mo pa, ikaw ay mayroong principle, alam mo yung tama at mali. Pag sinabi mong, mali yan, hindi ko yan gagawin. I-honor ng Panginoon. In-honor ng Panginoon yung mga midwives na hindi nila pinatay yung mga sanggol na lalaki. Kaya dito sa verse 20, therefore, God dealt well with the midwives. And the people multiplied, dumami yung mga Israelites, and waxed very mighty, maging malakas pa sila ng mga bansa. Alam nyo, insecure kasi yung hari ng Egypt. Pag dumami kasi yung mga Hebrew, insecure siya na baka magkalaban sila, tapos kanilang ikwan yung mga Egyptian, kalabanin at sakupin yung Egypt. Kaya insecure. Minsan sa politika ganun din, no? Kung i-analyze mo yung politika, minsan pag insecure yung politician, ito kompetensya ko to sa pagka-mayor, pagka-governor, pagka-congressman, ipapatay ko ito. Ganun sila na insecure. Hindi man nila naisip na mayroong Diyos sa langit na, at yung paging power mo lang 3 years lang naman yan, di ba, no? Tapos bakit mo papatay yun eh? Nang may pamilya rin yun. Insecure. So dapat hindi tayo insecure. Ano ba? Sa school nyo, insecure ka, ay nakumpetensya kayo sa top 1. Ay, top 1 siya. Top 1 siya sa akin, ako top 2. So kailangan gawa ko ng paraan na mawala siya para ako top 1. Insecure, mali yun. Kaya mo lang na gaangat siya. Ba't kaya siya umangat? Ibig sabihin, ga-study pala siya. Kasunog kilay siya. Tawag sa amin noon, sunog kilay. Pero hindi yung sunugon yung kilay, mga estudyante, ha. Ibig sabihin, sunog kilay, ga-study hard. Study hard, hindi yung susunugin yung kilay. Yung another word yun na sunog kilay, ga-study ng hard. Study well, study hard. Ganun sila. Okay? Research. Paano mas estudyante ngayon? Research, puro research sa cellphone, pero hindi naman talaga research, nagalaro lang pala, no? Nagalaro, kaya minsan nilalagnat na tayo. Kasi pag may diferensya yung mata, nagakunik yan sa ugat, kunik sa utak, tapos mabigat na yung utak, di ba? Ang tamad mo na magkilos, kasi stagnant na eh. Kasi nasuyop na. Ano sa Tagalog yung nasuyop? Nasip-sip na higop. Akala naman yung tao. Nasuyop na ako, no? Nahigop. Nahigop, ano man? Nasip-sip. Na-absorb yun. Na-absorb na yung ating energy, yung sa mata, ng cellphone, gadget, ng, ano tawag sa ang brightness niya? Radiation. Brightness. Ang radiation, diyan kayo tayo naging sakitin na. Di ba mga bata ngayon, mga sakito, no? Kumpara sa mga bata noon. Di ba? Kaya ganun. Kaya tayo dapat ay discipline ourselves. Kiba na ko dyan, siyempre. Kasama, wala naman exempted dyan. Lahat tayo. Therefore, God dealt well with the midwives. Yan. And the people multiplied and waxed very mighty. Kaya tayo, sa prinsipyo na din sa buhay, pag mali, ay mali. Ang mali ay hindi may tutuwid ng isa pang mali. Okay? Pag mali talaga yan. Okay? Kaya nga, pagdating sa buhay na ito,
magkaroon tayo ng principle, kahit hindi man tayo mayaman, pero may prinsipyo tayo sa buhay, yan ang maganda. Okay? Halimbawa, ng pag negosyante ka, dapat ang kiluhan mo, tama, sakto. Sakto. Kasi ngayon, kahit sabihin mo, isang guhit lang yan, yung advance, o kalahating guhit, halimbawa, ang kilo ng bantagaan, Blue Marlin ay 300 lang, mura na yan, 300. O, di ang isang guhit ng 300, 30 pesos. O kung nag-advance ka agad ng isang guhit, 30 pesos agad ang dinaya sa customer. Ay kung kalating guhit lang, 15 pesos. Kulang na nga yung kilohan na, mali na nga yung kilohan, tapos mahal pa ng paninda. So, pandaraya na yan. Alam nyo, pag ako ang negosyante, palaging lugi. Bakit? Kasi ang kiluan ng ninanay ko, lagi ko ng verse ng Proverbs, ang timbangan na, yung Tagalog ba na, ng kaluguran ni Yahweh, ang timbangang tama, na walang daya. Ay, so ang timbangan ko, sakto talaga. Tapos ang balik na tinda ng gulay si nanay, ang kapital, palaging naamat-amat, unti-unti nauubos na. Ibig sabihin wala akong ginansya kasi honest to goodness kasi. Ay minsan mura ng tinda mo, ayuan pa. Mayroong tawad o. Tapos minsan pag alas 12 na or quarter to 12, siyempre wala nang gabili. Ay pag makita ko matanda, daan, ibibigay ko na lang yung pinakbit, yung bulang, ay, yung sakla nun, pero bad pala yan sa word dun sa Luzon yata, no? Yung bulang lang. Pero pinakbit, pero luto na yun, no? Yung assorted, halo-halo na gulay. Yan, ibibigay ko lang yun sa mga matatanda na dumadaan. Minsan, bibigyan ko pa yan ng tanglad. Ay, kaya ang nangyari tuloy sa negosyo ni nanay ay lugi talaga. Walang ginansya. Pero si Dennis, yung teacher, pag siya ang gatinda, palagi may ginansya. Nagkasakit si nanay kasi kaya kami mga tinda. Wala daw ang ginansya. Kaya,